people, ngayong araw nga pala naghahanap ako ng school na papasukan ko. And nabutan na nga kami ng ulan dito and sobrang lakas ng ulan kasi sabi daw sa amin is may bagyo daw. That. Ano? Ha? Wala. Sabi ka? Wala. Give or take sabi ko. Kasi sabi ka eh. Sabihin mo. Sabihin mo na! Audit! Maaga pa nga lang ay kumilos na kami, then mga 9 AM nakapunta na kami dito sa school na to. Inabot na nga kami ng alas 4 dyan ng hapon. Sobrang tagal nga umandar dito ng pila kaya marami nang nagre-reklamo mga estudyante dito pati magulang. Nakapag-enroll na nga dito yung kasama ko pero ako hindi ako nakapag-enroll. Paano ba naman kasi hindi sila tumatanggap ng gas student before kaya ayun, kinausap nga ako ng mga teacher dito kung papayag ba daw yung parents ko na maging irregular ako and sabi ko papayag naman yun kasi yung isang teacher talaga ayaw niya talagang pumayag. Ayaw niya daw kasi na may irregular sa school nila kasi mahihirapan daw ako at nangihinayang din yung mga teacher sa isang taon. Gusto ko nga talaga mag-STEM dito kaso kailangan daw magiging irregular ako. Pumayag naman ako kaso yung school naman yung may ayaw then sabi nila mas maigi daw na ipagpatuloy ko na lang daw yung paggagas ko. Kaso ang problema wala akong mahanapan ng school na may gas. Kaya ayun, susubukan ko naman mag-enroll dun sa PCU. Kinabukasan nga agad, pumunta kami agad sa PCU. Mahaba-haba ang biyahe yung pupuntahan namin and first time ko lang pupunta sa PCU kaya medyo naliligaw pa. Doon naman sa pupuntahan namin, wala rin silang gas doon pero may STEM rin doon. At ang kinagandahan pa, pumapayag yung school na yun na meron silang irregular dahil meron mga And ang kinagandahan nga din ng school na yun is pumapayag sila na may irregular sa school nila dahil marami din daw nagiging irregular dun sa school na yun. Dumaan nga kami sa mga process dyan na sinabi ng guard and nagustuhan ko nga ng sobra yung school na to dahil yung mga teacher dito ang babait nila sa mga estudyante nila. May teacher nga kami ditong nakausap bago kami pumunta dito sa register station and tinulungan pa nga niya ako ayusin yung mga requirements ko and binigyan niya pa ako ng folder kasi wala akong folder na green. Kaso nung pagpunta namin doon sa register station, kailangan ko daw na may permit nung voucher verified copy ba yun? Nung pauwi na nga, nagbibideo ako dyan and napansin ni kuya na nagbibideo ako kaya ayan siya oh. Shout out po sa inyong dalawa ni ate. Pauwi na nga kami dyan ulit and hinihintay na lang namin na may sumakay pa. Hi, kuya. 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 Uy, kuya. Hindi na mamansin si kuya. Famous kaya? Yeah. Famous ka? Oh, outfit check. Famous kaya? Ito ba ano ah? Famous ka? Kita dito Ha? Famous kaya no? Doon na Doon mayroon namang isa doon oh. Mayroon namang isa doon eh. Oo, may mahanginan ka din dito. Dito ka na. Hanginan, ang init-init. Oh, ito mahanginan ka na. Dalo na. Para sa'yo. Dali na. Sa'yo ka nahanginan. Dito na, usod ka. Wala ka sa buhay mo. La? Diyan ka. Lo? Lo ko dyan. Wala ka din. Huwag ka malakas loob. Hindi ko na nabidyohan dahil marami ng tao neto sa L3 kanina. Nakakahiya bidyohan kasi sila. And syempre, para na rin sa privacy nila. Na pa ako nakauwi and nagpahinga lang ako tapos pupunta na ako sa school kasi kailangan ko mag-request ng voucher copy ganun para makapag-enroll na ako doon. Kaso sayang yung pamasahe eh. Dapat enroll na ako ngayon pero okay lang. Pero kailangan muna natin mag-retouch. Bago nga pala ako umalis dito, nag-retouch muna ako kasi napapansin ko para na akong bangkay. Payat na nga yung tao, tas mukha pang namumutla. Hay nako. So ayan, panoodin nyo muna yung mga kaartehan ko sa buhay ko. Na parang sabog yung mukha ko. Yung buko pala. Wait lang. Kailangan ko mag-ayos. Ano ba mas maayos te? Nakawagwag ako or nakatali? Piling ko parang ngayon mas better yung nakawagwag ngayon. Sige, wawagwag na lang ako today.
Nagtry nga ako dito mag-mic kaso hindi pala naka-open yung mic ko kaya salita ko ng salita wala naman palang naririnig. Nagchichika pa ako ng kung ano-ano dyan sa inyo, hindi nyo rin lang pala maririnig. Hays nako talaga. Minsan talaga may kabubuhang taglay talaga ako. Hi guys! Aalis ako for today's video. Try. Magko-computer lang ako. Then, bibili lang ako ng mga cat food, mga ulam, mamaya, ganun. And, eto, magpapaprint ako ng letter. Secret na lang para sa ano, char. Hindi para sa school, para approval, ganun, chuchu. So, samahan niyo ako. Medyo malayo-layo nga yung computer shop namin dito. Bala ko nga bumili dito ng printer para hindi na ako nahihirapan at papunta-punta ng shop. Pag may sariling printer ka na kasi less hassle pa. At syempre kung ikaw lang naman gagamit, mas makakatipid ka pa. Maya-maya nga napansin ko, dumidilim na naman yung paligid, tag-ulan na talaga. Pero lately kahit tag-ulan sobrang init. Hi guys, ito na nga ba yung sinasabi ko. Sobrang hangin dito sa labas. Sobrang hangin dito sa labas as in. Tapos yung, kasi di ba may bagyo, so parang ang ano yung hangin, ang wild masyado. Kaya ba yung bangs ko, paano yan? Kahit ayos ako ng ayos, magugulo pa din yan, di ba? Di ba? Ganyan talaga, ang lakas ng hangin dito. Kung ba yan, nakakainis. Grabe talaga yung struggle tsaka pagdadaanan mo kapag wala kang sariling computer at sariling printer. Pero ako naman kasi may computer na ako, wala lang akong printer. Sa panahon pa naman ngayon, sobrang mahal magpa-print, aabot ng 3 hanggang 5 piso kada isang papel. Naalala ko kasi nung grade 11 ako, nung nag-start yung research namin, grabe nahirapan talaga kami. Diba kada research, aabot ng mga 100 page yung mga research nyo. Pero dahil may libreng paprinta naman doon dati sa school na pinapasukan ko, less gastos na din. Kaso mahihirapan ka lang doon magpaprint kasi ang daming nagpapaprint doon. Halos lahat ng grade 11 tsaka grade 12 nagpapaprint doon kaya sobrang dami ng pila. Tapos dapat may laptop provider ka para hindi ka mahirapan sa pagpaprint kasi kung wala kang laptop, hindi ka makakapagpaprint doon. Sarili-sarili kasi doon, wala silang pakailam sa'yo, basta makapagpaprint ka lang, sige lang, ganun. Tapos kapag nagbigay naman ng activities or kaya mga projects, sabay-sabay naman kasama pag grade 12 size, nako. Oo nga pala, tapos na pala ako mag-computer dito, piniprint na lang, din babayaran ko na lang pagtapos. Pagkatapos ko nga magpaprint, dumiretso na ako sa dati kong school na pinapasukan. I mean, nung high school pa ako, nung grade 10 pa ako nun. Sobrang dami ko nga memories dito sa school na to kasi simula grade 7 hanggang grade 10 dito ako pumapasok. Mas lalo nga gumanda yung school na yun dahil bago na yung principal. Sayang nga hindi ko naabutan yun. Bangs ko, wala na talaga, sirang-sira na talaga yung bangs ko. So, ayun na nga, malapit na nga ako sa school. And kung mapapansin, sobrang hangin dito, binabagyo na tayo. Basta yun. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung dating school na pinapasukan ko. Grabe talaga yung struggle mo kapag sobrang hangin, hindi ka makaayos ng pagpa-vlog. Ganto nga pala yung itsura sa labas ng school namin. Pumasok ako dito since 2018 and masasabi ko talaga ibang-iba na talaga to ngayon kesa sa dati. Dati kasi hindi pa ganto kagarbo tong school na to and sobrang dami kong na-experience sa school nito, pati mga sports ganon. By the way guys, sa public pala ako galing. Sa public ako nag-aral nung simula elementary hanggang junior high school. Sa elementary ako nag-aaral, kaya may voucher ako kapag pumasok ako sa private school ngayong junior high school. So ngayon manghihingi tayo, or hindi ko alam po sure kung manghihingi ba magre-request. Bago nga rin pala yung guard dito kaya hindi ko na rin kilala. Bali ito na pala yung bagong itsura ng school ko dati. Bali new building yan. So ayun daw, wala daw pasok yung mga teacher ngayon, kaya wala akong nakuha ngayon. Sumasabog. Ayun na nga, wala daw pasok yung mga teacher ngayon kasi ewan ko. Basta ayun sabi ng guard, wala daw silang pasok ngayon kaya bukas pa daw. So bukas pa ako pupunta and nag-ask na din ako kung anong oras sila napasok yung mga teacher and sabi nila mga 8 AM. So pupunta ako bukas ng 8 AM. Then after noon siguro di ko rin sure kung mabibigay ka agad
kung mabibigay siguro kagad yung voucher copy na yun, pumunta na kagad ako doon sa school na papasukan ko. And sobrang layo pa kasi talaga nun. Aabuti ng mga 200 yung pamasahe, ganun. Kaya, sayang talaga yung pamasahe ko today. Bali, wala na nga pala akong ibang pupuntahan dito kaya uuwi na ako. Likod pala ng school na pinapasukan ko noon is itong barangay na. Then kalapit din dito ay Catholic na simbahan. Dati madalas ako nagsisimba dyan kasama ng mga kaibigan ko. Kaso ngayon hindi na ako masyado nakakapagsimba. Hindi na rin kasi ako inaaya ni mama dito magsimba. Paano ba naman kasi kada magsisimba kami, lagi ako nahihilo. Like mabilis ako mahilo kapag maraming tao sa paligid ko. Etong street na nga pala nito, papasok na to ng palengke and nadaanan ko tong pancakean. Lagi nga pala sila dito nagtitinda kaya bumili na kayo Masarap yung pancake nila dito bukod sa bagong luto pa pinapakita din dito yung process kung paano siya niluluto and sobrang init niya pa kapag binigay sa'yo. Ganyan pala ginagawa yung pancake nila kaya kapag binigay sa'yo mainit pa talaga at napakasarap pa. At sa totoo lang, mura lang talaga yung binibenta nila, 5 piso lang kada isa niyan. Mapapaisang bili ka pa talaga kapag kumain ka niyan. Kaya ako pag bumibili ako mga nasa 3 o 4. Paano ba naman kasi bihira lang naman ako kumain yan kaya natatakam ako. Tsaka nakakabitin din kasi kung isa lang yung bibilin mo, sa totoo lang. Marami nga palang bumibili nitong pancake nila kaya minsan nauubusan na ako. Lalo na malapit sa school tong palengke kaya mabilis maubos. Minsan nakikita ko pa sa mga estudyante mahigit 6 o 7 pa binibili. Dito nyo nga lang pala sila matatagpuan sa San Marino Central Market. 4 pa lang nga binili ko dyan para 2 na lang kay mama tapos 2 lang rin sa akin. Naisipan ko kasi baka gusto din ni mama nito kaya binilhan ko na. Pagkatapos nga no, naglakad na ako pa uwi sa amin. Medyo malayo-layo na nga pero okay lang naman. Nasanay na din ako lumakad dito papuntang palengke tsaka bahay araw-araw. Nung pauwi na nga ako, naisipan ko may pagkwentuhan sa inyo kaso be wala palang mic. Oo be, hindi naka-open yung mic ko dyan. Nalaman ko lang na wala palang boses yan nung sinabi ni mamang salita daw ako ng salita sa video pero wala daw naririnig. Eto na nga pala yung street namin. Bali malapit na ako sa bahay niya. Kita nyo yung nakakalat na dahon. Ganyan sobrang lakas dito ng hangin. And pagkakita ko nga, ayun nakita ko si mama nagmamanicure. Kaya kung gusto nyo magpamanicure kay mama, punta na kayo dito ha. Salubong nga agad dito si Terter pati si Sandria sa akin. Nakala siguro may pagkain akong dala. I mean cat food. So, ayan, kakauwi ko lang. And eto na nga, nag-video ako, Nag-video ako bago to kainin. Kaso, hindi naka-open yung ano ko. Hindi naka-open yung mic ko, kaya hindi narinig lahat ng sinabi ko, Daldal ako ng daldal, tapos wala naman pala. Ay, wala naman pala. Like, ganyan pa ako, ganyan. Tapos, hindi naman pala open yung mic ko, Useless lang. Pero okay lang, magbibideo ulit tayo. Take 2. So, ayun na nga, kakauwi ko lang. And meron akong binili. May binili ako na 4 na pancake. Eto. Bali, 2 yung kakainin ko. Tapos, 2 rin yung kay mama. Pero makain ko na yung isa, kaya may isa pa ako. Pero di ko lang sure kung 2 lang yung kakainin ko. Kasi nagugutom pa talaga ako. And si mama, wala naman siya dito sa bahay. Pwede na maging endorser ng pagkain, pero nakakain yung sariling bukte. Pak, ang ganda ng atake mo, Pa-wavy siya na ganon. Ay, yung mga gusto kong wave ng book, pero pag like yung magpipicture ka, or kaya may picture taking dun sa school, or magpipicture kayo ng ID nyo, yung buhok natin hindi nakikisama talaga. Pero, pag ay nako, pero ang gandang ngayon ko lang nagustuhan yung buhok ko. Actually, dati yung buhok ko sobrang haba, as in, abot na siya hanggang tuhod. Kaso, naling lang ako na nang sinasabi nila na magpagupit ka daw kasi kapag nagpagupit ka tataba ka, ganyan. Ako gusto ko tumaba.
Na, be, gusto kong tumaba. Then, like, parang, tiyan mo naman yung katawan ko, di ba? Parang hindi siya pang 18 years old. Nangungulit yung pusa ko. Then, ayun na nga. Nagpagupit ako hanggang dito. Hanggang dyan yan. Dyan. Nagpa-short hair talaga ako. Unang-una, ginawa ko talaga is, lang ako. Wolf cut, tas nagpa-iklinan talaga. Be, umabot na ng ilang buwan, be, hindi pa ako tumataba. Kaya yung mga mahahaba yung buhok dyan, yung sinasabi ng pag nagpagupit ka, tataba ka, be, fake news yan, fake news, wag ka maniniwala. Siya, fake news, hindi siya totoo. Sinayang ko lang yung buhok ko. Pero okay na yung ngayon, medyo, at least naranasan ko magpa-short hair, kasi, first time ko lang magpa-short hair sa tanan ng buhay ko. As in, first time. So, ayun, dito muna nagtatapos ang aking video. Bukas, babalik ako sa school, dun sa pinagkuhanan ko ng voucher ko dati and ng card ko. Dun ako sa dati kong school, dating-dati, nung elementary pa. Ay, hindi, junior high school. Nung junior high school, dun ako kukuha ng mga requirements ko para makapag-enroll na ako bukas. And ayun na nga. See you tomorrow. Bye!